the Lord na lang, talaga lapit. Go to the presence of God. At lay down sa Kanya lahat yung concerns mo, Lord. Ito na, ayoko na. Sa inyo po lahat ito. We can always solve all of them. So trust the Lord sa lahat-lahat ng bagay na pinagdadaanan po natin. And we know that our God is faithful to His word, that He is going to be our strength, our sufficient God, yung kasama po natin sa buhay po natin. Amen? Amen. Praise God. In Genesis 17, balik po tayo, ito po yung sinasabi ko kanina. When Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Binasa po natin kanina. Serve me faithfully and live, and I will make a covenant with you by which I will guarantee to make you. Dito, makikita natin, reaffirmation. Why did Abraham have to wait almost 25 years for God to fulfill His promise? Bakit kaya ito napakatagal? Alam niyo po ba yung years na yan? Ang dami pa yung pagtuturo ng Lord. Same thing, ang pagtuturo ngayon sa atin ng Lord na ginagawa niya. Lord, bakit ko ba hindi pa makuha yung mga ganitong bagay? Lord, bakit wala pa yung answer po niyo? Lord, bakit yung ganito? Wala pa. But Lord, bakit ganito? Lord, we've been praying for this for how many years now? Bakit wala pa rin? Abraham, 25 years. For what reason? Yung time span na ginawa ng Lord, yun na yung ready time niya eh. Yun na yung panahon na kung saan lumipas yung 25 years, ang dami nang napag-aralan, ang dami nang natutunan, ang dami niya nang nakuha mula sa Lord. At nakita niya, yung El Shaddai na pinaglilingkuran niya, the strong one, the strong God, yung mountain dweller, o yung the mountain, yung sufficient God, nakita niya at na-experience niya. At yung time na to, kung bakit 25 years, because yung time na yon na pinaghintay niya, naging ready siya, naging handa na po siya. Amen. At isa pa gustong ipakita ng Lord, na kahit ano pang edad mo, ano pa yung Abraham, even if abutin ka pa ng 100 o 20 o ano pa man, kasi sabi pa sa 175 years na buhay si Abraham, 175 years, kahit man doon dumating yun, lalabas pa rin, magkakaanak pa rin sila, kasi God, who is able to nourish, kaya niya baguhin, kaya niya ayusin ulit yung katawang lupa na saan ba tayo nanggaling? Sa lupa, di ba? Kaya i-recreate ng Lord eh. Ready na siya noon. Sa time na yan, that's why 25 years ang kailangan hintayin para maging handang-handa siya na tanggapin yung promise ng Lord, yung covenant niya. Like many who are filled with self-confidence, Abraham had to be brought to the end of himself. God often does not show us His omnipotence until He shows us our impotence, or weakness, or powerlessness, our inability. So, yun yung makikita natin na talagang ang Lord lang po ang makapagbibigay po sa atin ng lahat ng bagay. Amen. Hindi po natin pwedeng pagtiwalaan kung ano yung meron ka. Hindi po natin pwedeng sabihin, Lord, ganito ako eh. Hindi nagawa ko na, Lord, bakit ganyan, bakit ganyan. Meron po tayong pag-aantay na ginagawa sa atin ngayon. Alam niyo po, manatili lang tayong nag-wait katulad na naghihintay si Abraham. Ipinakita sa kanya ng Lord na siya kasi yung gagawa, hindi naman kung sino eh. Na-miss out nga nila yung time na nagkamali si Sarah and Abraham na patulan si Hagar eh. Akala nila doon pero hindi eh. Na-miss nila yung point na mangyayari yung gusto ng Lord. Kasi si Lord ang nagsabi nun at mangyayari yun. Ipapakita lagi ng Lord na siya yun. Siya yung Almighty God. Ang lupa na nga sila, di ba? Pero, nakita natin yung kapangyarihan ng Diyos na gumagawa at kumikilos. Abraham is the example who knew God's name and was declared righteous by God because of his faith. And also in the chapter El Shaddai, reaffirms to Abraham his covenant. Pinaalala ulit. Nalimutan eh. Pero sabi niya, Abraham, tuloy pa rin yung pangako ko sa iyo. Mangyayari pa rin yun. Reaffirm sa kanila ng Lord yung covenant. Akala nila wala na, hindi na mangyayari. Kasi sabi nga doon, halos patay na yung katawan nila, halos wala na eh. Hindi natin may describe kung paano, mukha lang ba silang talagang tuyot na o ano. Pero alam natin, ang Lord, all-powerful God, talagang kaya niyang gawin yung mga bagay na yun. Sabi po dyan, as you come to truly know God, as El Shaddai, God Almighty, you will be
you will be enabled to lay hold of the truth of His power and His sufficiency to carry out what He has promised. Remember that Paul teaches faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Alam naman po natin yan. By hearing the Word of God, yung faith natin na increase. At once yung faith natin patuloy na increase, yung mga bagay na nakikita mo, negatibo, hindi yan magiging negatibo once yung faith na napakalaki o napakataas sa harapan po ng Panginoon. So to hear and understand the meaning of El Shaddai is to have one's faith bolstered or reinforced and undergirded, strengthened. Then, when fear or doubt creep in or are thrown at us like a fiery missiles from the evil one, we can take up this shield of faith, Ephesians 6:16, based on the truth about El Shaddai. Hallelujah. Powerful po yung pinaglilingkuran natin Diyos at kinikilala natin Diyos. So kung meron man po tayong mga bagay na inaalala sa buhay po natin, let us always remember si Abraham. Amen. Kung paano po niya ibinigay yung buhay niya, kung paano po niya tinayuan yung pangako ng Lord, yung promise ni Lord sa kanya, yung covenant sa kanya ni Lord, that He is the El Shaddai, the Almighty God, na magpe-perform ng mga bagay na hindi mo may expect. Kayang gawin po ng Panginoong Diyos sa atin yun. Kung manghihina man tayo, kung may mga bagay man tayong na-experience na nag-down sa atin, na nag-aalis ng pag-asa mo sa Panginoon, lapit lang po sa ating Lord. Tingnan po natin si El Shaddai. Tingnan po natin si Almighty God. Nakasama po natin sa buhay, hindi ikaw eh. Hindi yung kung ano yung nalalaman natin, kundi gaano natin nahawakan at tatayuan at paniniwalaan yung narinig po natin ngayon. Ang pagtugon po, sinasabi po namin lagi, hindi po wala po sa amin eh. Ang pagtugon po lagi nasa sa bawat isa po sa atin. Kung paano po natin tatayuan yung mga salita niya that He is El Shaddai, that He is the all-sufficient one. He's more than enough. So yun po yung mga bagay na dapat po natin patuloy na gawin sa ating po mga buhay. Amen? Amen. Tayo po ba'y na-bless? Amen. Hallelujah. Tayo po natin tumayo.